Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Kwento ng dalaga na nagpaubaya ng 5,000 pesos raffle sa isang Christmas party, kinaantigan online. Kakaibang Christmas anik-anik ng isang netizen, kinaaliwan. Passion babies na mawawala ng shelter sa Bulacan, nakahanap na ng kanilang temporary home. Video ng isang correctional trainee na pinipigilang pansinin ang kamag-anak bilang bahagi ng pagsasanay, kinaantigan online. Skateboard duo na nilakbay ang Amerika sa loob ng 76 days, pinalakpakan sa Times Square at 50th MMFF Parade of Stars, kasado na sa December 21. Ruta ng parada sa Maynila, alamin. Sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, pass sa 5K? Sa panahon ngayon, wala nang libre, kaya marami sa atin hindi pinapalampas kung may mga pagkakataon na nakakatanggap tayo ng bagay nang walang bayad o kapalit. At isa na nga riyan ang mga pinakaabangang raffle sa mga Christmas party. Ngunit ibahin ninyo ang dalagang ito na ipinaubaya sa iba ang kanyang napanalunang 5,000 piso sa dinaluhan niyang party. Ang kwento ni Ate Zara, panoorin sa Trending Report ni Rose Babiera. Disyembre na ata ang bagamat pinaka-busy ay pinakaabangan namang buwan ng mga empleyado. Kasabay kasi ng pagbuhos ng trabaho sa pagtatapos ng taon, bumubuhos din ang mga biyaya sa anyo ng regalo, 13-month pay, mga incentive at higit sa lahat ang mga raffle prizes. Lahat tayo pangarap na manalo rito, ngunit hindi si Ate Zara. Sa viral na post ng isang netizen na si Faye Ramirez, ibinahagi niya ang nakakaantig na kwento ni Ate Zara na isang abogado. Sa kwento ni Faye, dumalo raw siya sa isang Christmas party ng mga scholar kung saan siya kabilang sa Quezon City. Dito niya nakilala si Ate Zara na puno ng energy. Paano ba naman kasi, 2 beses nang nanalo ang dalaga sa raffle na sa kabuuan ay nagkakahalaga ng 12,000 piso. Nang magpapalitan na ng regalo, nagpa-raffle na naman ang host ng party ng 5,000 piso. At talaga namang swerte si Ate Zara dahil siya na naman ang nabunot. Gayunpaman, ikinagulat ng lahat na tinanggihan ito ng dalaga at sinabing ibigay na lang sa iba. Ayon sa post ni Faye, hindi niya raw mawari kung bakit ipapaubayan nito ang nakuha niya naman ng tapat dahil nga ito naman ay bunutan. Hanggang sa nakausap niya si Zara. Napag-alaman niya na abogado pala ito at nakwento niya kay Faye na noong siya ay nag-aaral pa lamang ng abogasya, ay naging usapan nila ng ama ang isang brand ng damit na pangarap daw nitong masuot. At ngayong taon, nang nakaluwag-luwag at nakaahon na sa kagipitan, pikit mata raw niyang binili ang 12,500 na damit mula sa naturang brand bilang regalo sa kanyang tatay. Napagtanto ni Faye na ito rin ang halaga ng kanyang napanalunan sa raffle. At ayon nga kay Zara, sapat na ang napanalunan niyang 12,000 piso para sagutin ang gastos niya sa regalong binili at hindi na niya kailangan pa ng higit pa rito. Lubos namang nabiyayaan si Faye sa tagpo nilang ito ni Zara at pinasalamatan ang dalaga sa mabuti nitong puso. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, labis na kinaaliwan ng netizen na ito mula Tabaco City sa Albay matapos niyang i-flex sa social media ang tinawag niyang final boss ng mga anik-anik o yung mga nauuso ngayon na bag charms. Kaiba kasi sa mga normal na doll ang kanyang anik-anik, kumakanta na, gumagalaw pa. Ang kakaibang Christmas anik-anik ni Pam tinutukan ni Millie Borja. Good vibes ang dala ng isang social media user na ito mula Tabaco City sa Albay.
matapos niyang ibahagi sa TikTok ang kanyang video habang ipiniflex ang kanyang kakaibang anik-anik. Ang bag charm kasi ng uploader na si Pamela Bautista, si Santa Claus. Pero hindi pa dyan natatapos ang twist. Dahil maliban sa pasok ito for holiday season, ang anik-anik na bida sa ating istorya, kumakanta na, gumagalaw pa. Kwento ni Pamela ang pagbili niya ng naturang dekorasyon ay bunga ng kanyang impulsive thoughts. Nang buksan niya ang isang Santa ornament na bilhin nito para sa Pasko. Siyempre, hindi rin ito nakaligtas sa mga kwelang hirit ng netizen. Ang isang ito, dahil sa tila pagdumbling ni Santa, tinawag pang Santa Yulo ang dekorasyon. Meron pang nakarelate, pero ang kanya raw ay umaakyat pataas at pababa. Ang naturang video umabot na ng 1.3 million views at higit 200,000 hearts. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, masayang ibinalita ng founder ng animal welfare group na Passion Project na nakahanap na sila ng temporary home para sa kanilang mga fur baby. Iyan ay matapos mabili ang kanilang shelter sa Bulacan, kung kaya't kinailangan na rin ng grupo ng bagong lugar para sa kanilang mga alaga. Kung saan ang kanilang new home, alamin sa trending report ni Rovic Manuel. Good news ang dumating para sa founder ng animal welfare group na Passion Project na si Malu Perez dahil nakahanap na sila ng temporary shelter para sa kanilang fur rescues. Matatandaan kasi na inanunsyo rin ng grupo na may nakabili na ng lugar kung saan nakatayo ang kanilang shelter sa San Jose del Monte, Bulacan na mayroong higit 300 rescued animals. Dahil dito ay mayroon na lamang 30 araw sila Perez para makahanap ng temporary shelter para sa mga hayop. Kaya naman hindi na rin napigilan ni Perez na maluha sa kaniyang Facebook post nang dumating na ang magandang balita. Isang ektaryang fenced property sa Bacolod ang maaari na kasi nilang rentahan ng 1 taon para sa mga kanilang rescued animal. Malapit lang din daw ito sa isa nilang shelter. Bukod dito, may komunikasyon na rin sila sa ilang mga airlines para sa maaaring gastusin sa transport ng mga hayop papuntang Bacolod. Samantala, ang misyon na ito nila Perez at ng grupo ay nagsimula pa noong October 18 kung saan umabot na sa 2,000 ang kanilang na-rescue at 1,000 mga hayop naman ang nakahanap na ng kanilang forever home. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating sunod na viral story, naluha na lamang sa tuwa ang tatay na ito mula Mindanao na isang correctional trainee matapos muling makita ang kaniyang anak na mahigit 4 na buwan niyang hindi nakasama. Pero ang masakit dito, hindi niya pwedeng hawakan maski pansinin ang kanyang 3 buwang gulang na anak bilang parte ng kanilang pagsasanay. Ilang netizens tuloy ang napaluha sa kanilang pagtatagpo. Ang kabuuang kwento, alamin sa report ni James Galange. Naluha na lamang sa tuwa ang tatay nito mula Mindanao, isang correctional trainee matapos muling makita ang kanyang pamilya at ang kanyang 3-month-old na anak na unang beses nitong masisilayan. Sa kalagitnaan kasi ng kanilang pagsasanay, habang nakatikas pahinga o kung saan hindi pwedeng gumalaw ang isang sundalo o pulis, ay sorpresa pala itong dadalawin ng kanyang mga kaanak. Pero ang masakit dito, hindi niya pwedeng hawakan maski pansinin ang kanyang mga anak, lalo na ang kanyang bunso bilang parte ng kanilang pagsasanay. Sa video, may kitang pilit inilalapit kay tatay ang kanyang bunsong anak at kitang-kita rin ang labis ang kagustuhang mayakap at mahagkan ang kanyang pamilya. Habang naantig naman ang puso ng maraming netizens na nagbigay pugay at di napigilang maluha sa nangyaring eksena. Dito raw ay pinapakita ang sakripisyo na kayang gawin ng mga magulang para sa kanilang pamilya. Habang saludo naman ang hatid ng ilang mga netizen kay tatay na kaya nitong tiisin ang anumang pagsubok para sa pamilya at para sa kanyang pangarap. Sa huli, nabigyan rin ng pagkakataon si tatay na makasama ang kanyang pamilya na proud naman ang ibinahagi ng kanyang anak at sinabing,
now a family of 4. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, skating across USA. Yan lang naman ang kamanghamanghang achievement na inukit ng skateboard duo na sina Jay at Oreo sa loob ng 76 na araw. Inspired ng record-breaking skater na si Chad Caruso, sinuong ng duo ang matinding pagsubok para kumalap ng pondo at ipasa rin ang inspirasyon sa aspiring skaters sa Amerika. Ang kwento sa likod ng trending story, tinutukan ni Arnold Herrera. Sinalubong ng masigabong palakpakan sa Times Square, New York, ang 25-year-old na skateboard duo na sina Jay Van Porpal at Orayo Ramirez dahil sa matagumpay nilang misyon na Push to NYC. Ang kanila kasing pagbabalik sa sikat na tourist destination ay hudyat din ng pagtatapos ng kanilang madugong paglalakbay sa buong Amerika sa loob ng 76 na araw. Sa tulong ng kanilang pangarap at pagmamahal para sa skateboarding, nabuo ang Push to NYC na naglalayong kumalap ng pondo, pambili ng skateboards para sa young skaters na walang pambili nito. Pero syempre, hindi lang dedikasyon ang nagbigay buhay sa kanilang pangarap dahil nagkapit-bisig din ang Sunny Buwesang 500,000 Instagram followers ng duo para tiyakin na maisa sa katuparan nito. Unang nagsimula ang proyektong ito bilang isang munting passion project na kumuha rin ng inspirasyon mula sa kapwa skater na si Chad Caruso na ginawa rin ang kaparehong misyon noong nakalipas na taon sa loob lamang ng 57 araw. Pag-amin ni na Jay at Orayo, nahirapan sila sa paglalakbay dahil sa buhos ng ulan at malamig na temperatura. Sa katunayan, ilang beses din nilang kinailangan magpalit ng gulong dahil dito. Malaki naman ang pasasalamat ni Jay sa tinawag niyang life-changing experience na makita ang ganda ng mundo sa tulong ng kanyang favorite sport na skateboarding. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa trending showbiz balita, Parade of Stars. Mahigit isang linggo na lang at bibida na sa big screen ang 10 pelikulang kalahok sa 50th Metro Manila Film Festival. Pero bago yan, aarangkada muna ang inabangang Parade of Stars kung saan masisilayan sa kahabaan ng Maynila ang mga bida ng pelikula. Ang ruta at iba pang detalye sa inabangang parada, alamin sa Showbiz Report na ito. Kasado na sa December 21 ang kabang-abang at anilay mas pinabongga na Parade of Stars ng 50th Metro Manila Film Festival. At kaugnay niyan, inilabas na ng Metropolitan Manila Development Authority ang 12 kilometrong ruta ng parada kung saan dadaan ang mga bida ng 10 pelikulang kalahok sa MMFF sakay ng mga engrandeng karosa. Sa anunsyo ng MMDA, sisimulan ito sa ganap na 2:00 ng hapon sa kartilya ng Katipunan at magtatapos sa Manila Central Post Office. Kaya naman kung wala niyang mahalagang lakad sa madaraanang lugar, ay hinihigayat ng ahensya ang mga motorista na iwasan muna ang mga apektadong ruta upang hindi maabala. Nagpaabiso rin ng MMDA na magpapatupad sila ng stop-and-go scheme at pansamantalang isasara sa trapiko ang ilang linya sa mga naturang lansangan simula 12:00 ng tanghali sa December 21. Sa taong ito, ang 10 MMFF entries ay binubuo ng Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital, Isang Himala, My Future You, Hold Me Close, and The Breadwinner Is, Espantajo, Uninvited, The Kingdom, Topak, at Green Bones na mapapanood simula sa araw ng Pasko. Habang sa December 27 naman nakatakdang ganapin ang Gabi ng Parangal. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and a Viral Show.
Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.